Alam niyo po mga kababayan, kaya ako mai-topic itong about sa PhilHealth, doon po sa Facebook page ko, no? O doon sa Facebook ko, ang dami kong nakikita mga DDS. Oh, wala nang budget ang PhilHealth, walang budget ang ganito, may budget ang AKAP kasi gagamitin yung AKAP doon sa tawag dito, sa kampanya, sa eleksyon, no? Puro ganun lang po, mga kababayan. Yung iba, sabi, nakakatakot magkasakit ngayon kasi walang budget ang PhilHealth, hindi nila binigyan ng budget ang PhilHealth, etc., etc. Bakit nga po ba ganun, mga kababayan? Sabi ko sa sarili ko, itopic ko nga ito para yung mga kababayan natin kesa malinlang nitong mga nagpo-post na mga fake news kasi DDS sila, maliwanagan po, mga bossing. Si Opirian, gifted 5 Mark Ramos membership. Aba, talagang iba kayo, ha. Alam niyo po, mga kababayan, Opirian, maraming salamat sa iyong gifted 5 Mark Ramos membership na yan. Salamat po, appreciate. Alam niyo po kung bakit ko inop lahat ng ano tawag dyan? Mga super sticker, super chat, para hindi na kayo magregalo dito, no? Para hindi na po kayo magpakulay dito. Dahil mas naniniwala po ako na yung mga regalo ninyo, imbis na sa akin mapunta, okay naman po. Hindi naman po sa nagyayabang. Kaya lang, mas gusto ko po na mapunta doon sa mga mahal nyo sa buhay. Doon sa anak nyo, sa pamangkin nyo, sa mga minamahal nyo, kagaya ng magulang nyo. Kaya sabi ko, i-off ko nga tong mga ito. Nakakagawa pa din kayo ng paraan, ha? Pero, Sir Opirian, maraming salamat, appreciated ko po yan, no? O ngayon, eto na. Ito po yung dahilan, mga bossing, kung bakit ang PhilHealth, ganun ang nangyari. Mr. President, that's also the question of many, and I've thought about this long and hard, and there's no denying that PhilHealth has a savings amount of 600 billion, Mr. President. Yung PhilHealth po, meron silang savings amount na 600 billion. Inulit ko lang. Merong pera. Ha? And that's also the reason why initially the administration thought of it as a way also to augment certain short fundings that we had, for example, for health workers, etc. Hindi natin maintindihan ba't hindi nila ginagamit yung pera na nandun na meron sila na nakaimbak sa isang, ewan ko kung anong klaseng account yan, savings account, na ang kinikita ay mas mababa pa kesa sa inflation. May pera, ha? So, ang pinapaliwanag po ni Senadora Grace po dito, mga bossing, nakaimbak. Sabi nga, nung mga negosyante, no? Huwag kang mag-imbak ng pera mo sa bangko. Bakit? Kasi maliit ang tubo, no? Kung gusto mo talaga na magdoble, dumami pa yung pera na yan, i-invest mo ulit. Pero hindi sa bangko. Kasi tulog yung kita mo dyan. Tulog yung pinakatubo dyan. Napakaliit po, mga kababayan. So, yung inflation, mas malaki. So, ang nangyayari ho, kahit po natutulog dyan sa bangko na yan, at kung nagkakaroon ng kaunting tubo, pababa pa din po yung value, mga bossing. Sabi ni Ma'am Brenda Barton, just share your support to hit the like button and subscribe. Opo, like lang po at subscribe. Okay na tayo. Masaya na tayo dyan. Salamat po. Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila. Kasi nga ang daming ang pera na nandyan. Bakit hindi ginagastos, ano? Tapos hingi ng budget. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Kung bigay ka ng bigay. Kaya wag niyong sasabihin, mga DDS, walang pera yung PhilHealth. Bigay ng bigay po, pero nandun lang yung pera, hindi naman nagagamit. Paano naman yung mga ibang programa rin ng gobyerno na nangangailangan din ng funding? Correct. No? So, kunyari, mga kababayan, mayroon kang 5, ano ba pinakamagandang example dyan? 5 popondohan po para itong 5 na to mag-materialize po. Ngayon, dito, sa pangalawa na to, punong-puno yung pondo mo.
lalagay ka pa din dyan. Kung eksakto lang o enough lang yung budget at kailangan mong makatipid. No? Punong-puno na yung pondo nito. At etong apat na to, kulang na kulang. So, hindi mo nalalagyan to, mga bossing. Dahil umaapaw, siklik. Sabi nga ni Brother Mike Velarde, siksik, liglig, umaapaw. Oh. Ngayon, ang pupunan mo, itong mga kulang ho. No? Kung ito ay 750 million ang kulang nito at ang pinopondo mo dati dyan ay 500 million lang, o imbis na ilagay mo dito, dagdagan mo na lang dito para mapunan at bumalanse lahat at lahat mag-function ng maayos. Di ba? Nga yung sinasabi. So, ang pinepeki po ng mga DDS, wag na tayo magkasakit o ganito, ganyan. Kasi hindi binigyan ng pondo yung PhilHealth at inilagay lahat sa akap daw po. Kayo mga DDS, makakasuhan kayo dyan sa mga ginagawa nyong mga maling impormasyon na pinagpo-post nyo sa inyong mga social media. Sabi ko, pag meron kang, syempre, di ba, sinasabi natin, 5 yung anak mo, lahat yan kailangan pantay-pantay na mabigyan mo. Totoo yun. Pero sa lahat sa kanila, tinitignan mo rin kung sino may pangangailangan at sino naman ang may kakayanan na itayo rin ang kanyang sarili. Ayan. Di ba po ang PhilHealth, mga kababayan, kumikita din po sa atin, lalo na po sa mga OFW. Yun din ang sinasabi natin, it's a leadership problem also in PhilHealth and it's a disbursement problem. Gaya nga ng sinabi ni Senator Cynthia, ang problema din sa PhilHealth, hindi na natin alam kung ano ba talaga yung mga benepisyo natin. Wala tayong card na nagsasabi hanggang dito o ganyan ang maibibigay sa'yo, ang tagal-tagal ng approval minsan, hindi alam ng mga ating mga kababayan kung paano sila comply dun sa mga requirements. So ito yung mga nagiging issue. Hindi sila kulang sa pera. At Hanap po kayo ng mga kaibigan nyo, mga DDS, doon sa Facebook ninyo. Ang banat po nila panay PhilHealth ho, mga bossing. Walang pera, walang pondo, hindi binigyan ng pondo ang PhilHealth. Hindi talaga binigyan ng pondo. Siniro talaga kasi napakadami, siksik, liglig, umaapaw yung kanilang pondo na hindi ginagamit. alam ko yung iba talagang pinagdidiinan nito. Pero 600 billion ang meron sila. Samantalang ang dami natin din pangangailangan pagdating sa edukasyon, pagdating sa infrastruktura. Yun yung sinasabi natin. Apaw-apaw doon sa PhilHealth, pero yung iba nating mga kailangan pondohan, kulang na kulang po. Dapat mas punan na lang po yun. Mas makakatulong, kagaya po niyan, edukasyon, mas makakatulong sa ating mga kababayan, sa mga bata, no? Na mas maging maganda ang kanilang future kapag maayos ang kanilang edukasyon ho. Yung itetenga mo na naman, maglalagay ka na naman sa PhilHealth, tapos nakatenga lang doon, wala na naman ho, mga kababayan, no? Doon sa mga kailangan ng pondo, imbis na doon ilagay, natulog yung pera. Doon sa umaapaw yung pondo na wala namang nangyayari. Kumbaga, walang paggalaw. Alam mo, maganda talagang magbigay ng social protection, wealth transfer, importante yan. Pero kailangan din natin ng wealth generating initiatives kasi hindi natin mapopondohan ang mga ibang bagay na magbibigay ng suporta sa ating mga kababayan kung ang gobyerno ay walang programa na Ayun ha, mga bossing, napakasimple po ng paliwanag. Simpleng-simple. Kaya kayo, yung mga kaibigan nyo, mga DDS, na panay po pang fake news ang ginagawa, sabihan nyo, boss, tigil mo yan. Baka makulong ka. Di ba po, mga kababayan? Nagbibigay ng maling impormasyon po no? Para dun sa pansarili nilang sinusuportahan political, mga kababayan. Hindi po dapat ganun. Lugmok na nga ang ating bayan. Panay paninira pa ang ginagawa ho nila. Dapat magtulungan. Kaya ako, mga boss, humahanga ako doon sa mga kaibigan, kapatid nating mga kakampi. Bakit ho? Dahil mulat ang kanilang mga mata, no? Na kahit hindi po nila sinuportahan ang Pangulong Bongbong Marcos doon sa kanyang kampanya, pagiging presidente. Ito po, mulat ang kanilang mata at tinatanggap nila na maganda po ang patakbo ni Pangulong Bongbong Marcos
sa Pilipinas, mga boss. Yun dapat no? Ang pagtanggap. Kaya doon sa mga DDS, ito last na message ko sa inyo sa araw na ito. Pansinin nyo yung inyong mga sarili. Baka kayo na lang ang pabigat sa bayang ito. Muli po, maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Magpapaalam na ako. Ingat po tayong lahat, mga Boss Chief Amos.